mga kalingap, meron po tayong nasumpungan na edad 15 buntis. Ngayon po 16 na siya. So atin pong kakapalayamin kung anong buhay ang tinatahak ng isang tulad niya. Samahan niyo po ako para po atin siyang kausapin. At sa hirap po ng buhay ngayon, siya pala ay iniwan ng kanyang nanay. At yung tatay po niya, nag-asawa ng iba, iniwan din sila. So tara po mga guys, para po atin pong kausapin at tanungin anong buhay meron sila. Yan, papunta po tayo doon sa kanilang bahay. Yan. So nakita ko po kanina sa kalsada. Yan po ay nasumpungan namin nung nakarang araw. Tao po. Kaya magandang umaga. Ano pangalan mo, be? Oh, ito yung bahay nyo. Ilan kayo nakatira dito? 4. 4? Yan. Ano pangalan mo, Julian? Ilan taong ka na, Julian, ngayon? 16. So, ang iyong dinadala, ilang buwan na yan? 4 na buwan. So, ang asawa mo, ano trabaho? Tatanong po na. Ano pangalan ng mister mo? Juan po. Juan? Yan mga kalingap, siya po ay si Judy Ann. Kumusta naman ang buhay mo ngayon? Maayos naman. Kumusta naman ang buhay may asawa? Mahirap. So ano ang natutunan mo sa pangyayari sa buhay mo tulad niya na maaga ka nagkaasawa sa edad 15, 16 ngayon naglilihi ka. So ano ang mga natutunan mong leksyon o aral sa buhay mo bilang isang kabataan na nagkaasawa? Ano may advice mo sa mga kabataan katulad mo? Excuse me po. So anong mai-advise mo sa mga katulad mong mga teenager na baka sakali malaking may tutulong mo sa kanila kasi may mga teenager baga na priority ang boyfriend kaysa pag-aaral. So anong maipapayo mo ngayon sa karanasan mo bilang batang-batang may asawa? Anong pinaka may advice mo sa kanila, sa mga kapwa mo estudyante? Ano masasabi mo, Jeneline? Sana huwag po sila kaya sa akin na nakapangasawa ng bata pa. Kasi nahirap na. Dahil sa hirap ng buhay. So, ilan kayo magkapatid? 4 po. Ano bang nangyari sa buhay nyo? Si papa mo, si mama mo? Nagkahiwalay naman po yung dahil sa lalaki. Sinong unang nagkamali? Yung nanay o yung tatay? Nanay po. Ibig sabihin ng lalaki. Opo. Saan niya? Nahuli ba ng papa mo? Opo, sabay po namin mismo dati sa Hindi mo alam yun. Hindi niyo rin alam na may lalaki pala yung mama mo? alam na po namin. Matagal na yun. Saan ba papa mo dati lagi? Saan ba naglalagi? Yung naglalaot naman po yun sila. Ibig sabihin pag naglaot si papa mo doon sumasalisi yung lalaki. Grabe ka. Ngayon yung lalaki na yun na kinasama ng mama mo, yun yung sinama ng mama mo. Opo, kapatid po yun ng madrasta namin. Yung napangasawa ng mama mo. Kapatid ng napangasawa ng papa mo. Opo, ngayon. Ganun ba? So masalimuot at magulo yung kwento ng buhay niyo pala. Ano naman yung trabaho ng lalaki na nangaliwa sa papa mo? Anong trabaho? Mag-uuling din po. Mag-uuling lang. Sa So nung ikaw ba'y nag-aaral, anong pangarap mo? yung doktor po sa So ngayon pangarap na lang hindi na magawa. Kasi ito na po nangyari mag-asawa. Ilan buwan kanyang niligawan? Ay ano po, 3 buwan. Kasi madaling paibigin, sabi nila pagka mga edad na mga ganyan kasi madaling maniwala. Totoo ba yun? Kumusta naman ang buhay mo may asawa ngayon sa... Ano pangalan niya? Kumusta naman ang buhay mo kay Juan? Hindi naman kayo nagugutuman.
So ano kinabubuhay nyo ngayon? Nag-ano po kami din kila Papa, nag-iingat po kami. Pero minsan, tutulong-tulong po siya sa, pinapasukan po siya dito sa barangay namin. Saka po nakakabili kami ng bigas. Kakabili kayo ng bigas. So ito ngayon yung tinitira nyo. Ilan kayo nakatira dito, Ning? 4 kasama yung asawa mo. Tapos yung dalawang kapatid. Ano naman ang naitutulong ng dalawa mong kapatid sa kabila ng iyong asawa? Ano naitutulong? Tutulong po sila dito. Nagwawalis po minsan. Natulo sila ng pinagkainan. Pag may gawa po ako, nagtutulong sila. Salamat sa opportunity na pinaunlakan mo ang aking interview sa'yo. So, ang lalaki, ilang taon na? Tawagin mo. Ayan ikaw yung asawa ni Juan. Kumusta naman ang buhay ninyong mag-asawa? Ha? Ayos naman. So, ano ang pakiramdam ngayon ng may asawang batang katulad niya? Ano ang, ha? Mahirap. So, ngayon mo lang na-realize na mahirap. So, ano ang dapat mong gawin? Kasi ngayon, unang-una, yung anak, yung asawa mo, buntis na. So, hindi pwedeng nagugutom yan. So, ano alam mong trabaho? Ha? Minsan ko lang ulit. Ito lang pumasok. May araw. Narawan. Saan kayo nagkita? Actually, nung napangasawa mo si Judy. Andito. Sabi kasi niya, sa ano ka lang, Kulasi. Hindi ko talaga wala dito. Ibig sabihin, dumayo ka pa rito? Trabaho pa ko. So may isang taon na ba kayo nagsasama? Wala pa. Mga ilang buwan na? 8 months. Ang bilis mong nabuntis. Mabilis si Juan. Juan, talagang inaraw-araw mo yata, ano? Minabilis mo. O, nakabuo ka kaagad. Sa palagay mo, anong magiging anak mo sa kanya? Lalaki. Dapat, pagka nanganak na siya, iwasan nyo muna magtabi para hindi kayo hirap. Kasi hirap ng buhay ngayon. Pag sunod-sunod, kayo rin ang mahirapan. Lalo na sa tulad mo. Ano ba tinapos mo? Ano bang alam nga na buhay? Construction. Siguro pag hindi man ako mangangako, pagbalik ko rito, kahit paano, madala ko kahit bigas. Yan po si Juan, asawa ni Jinilyn. Julian yan, Julian. Kumusta naman ang inyong pagsasama? Siyempre sa pagsasama, hindi naman laging masarap yan. Hindi naman na may mga araw na hindi nagkakasundo. So, sino ang dapat mag-adjust? Ay dapat lang. Kasi alam mo kung bakit. Kung ako ang naging magulang ni Julian, baka nasa kalaboso ka na. Kasi siya ay minor de edad. Alam mo ba ang mga ganyang kaso? Walang walang bailable yan. Automatic bilanggo ka kaagad yan. Wala nang surveillance. Kasi minor de edad yan. Minor yan. Pero dahil nga mahal mo siya, mahal mo rin siya, no? So doon lang ang pinagtibay. Pero sana sa inyong pagsasama, ikaw ang nakakaunawa, uunawain mo siya. Sikap lang, magsikap lang mabuti, mag-ipon para maitaguyod ang iyong magiging anak. Pangalawa, normal yan sa buhay yung maging mahirap, pero wag mong palakihin ang anak mo na hindi nakapag-aral. Sikapin yung mag-asawa na kung sakali mang mabuo yan, number 1, dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Number 1 yan. Number 2, dapat ay sikapin na mapakain ng ayos yung bata, mapag-aral ng mabuti.
Kalimutan mo na yung sarap, tsaka na yan, pagka malaki na. So, bata pa yan, hindi po pwedeng, syempre, alam mo, pag bata pa, mapaghanap yan, pares man kayo. Pero, mag-try kayo sa mga barangay, yung family planning. So, ano naman ang masasabi mo, Julian, ngayon na, ngayon, mag-asawa ka ng maaga. So, ano ba ang gusto mong sabihin sa viewers ngayon, ng mga kabataan? Sige, mayroon kang pagkakataon nga na magpayo. Experience mo na ano bang buhay may asawa ng bata pa. Hirap po magkaasawa ng mga mahirap ang buhay ngayon. Tama ka. So, ano may papayo mo sa kanila sa mga kabataan? Ano sasabihin mo? Huwag na po sila, sana po sila matulong pa. Na maaga na mga pag-asawa. Sila po talaga Oh, malakas po ngayon. dagat, ano? Wala pagkakakitaan. May bigas pa naman kayo. Konti na lang. Di pa namin nabibisita yung gusto. Ano ba tanim yung mag-asawa? Kalabasa. Kalabasa at popo. Yan mga kalingap, ito po si Julian sa murang edad ng kapag-asawa. At ito po ang kanyang asawa si Juan. So, salamat sa opportunity na na-interview ko kayo. Yan. May ano pala kayo, may alaga kayong manok. Kanino yung manok? Ilan ang manok ko dyan? Siya lang ba yan? Paramihin mo. Sa itaas po sa tulad po natin. Ayan, Jonalyn. Pasensya mo na yan, ha? Kahit pa paano, makakatulong na rin yung binigay ko sa'yo. Siyempre sa ngayon kasi medyo ano pa yung views natin, kaya yan lang ang... Pero galing naman yan sa puso ko. May papayo ko lang, siyempre, magsikap para mabuhay ng maayos. So, sige, maraming salamat sa inyo. Salamat din po tayo sa tulong. Walang tulong na din po sa amin. Walang anuman. Paano, Juan? Sige, ha? Okay. Yan po mga kalingap. Atin pong naabutan ng konti. Marami pong salamat. Shout out Ate Merlusa. Salamat din po. Ermagalong Mixed Vlog. Yan. Support po natin. Shout out Mike Grain, Hans Datker, Strelita Prats, yan. Binils, Karaig Pe. Support po natin Mrs. Paspits. Siyempre po, Bal Santos Matubang. At the end na vlog Kalingap Rab. Marami po salamat. Huwag po natin kalimutan. Support po natin Mrs. Paspits. Shout out po sa lahat. Hanggang dito na lamang po aking vlog. See you next vlog po. Bye bye. God bless.